Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 4, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 7, verse 21, verse 20, 23, 24 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa una pong verse na ating nabasa, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, ang sinasabi ng ating Panginoon ay hindi lahat. Hindi naman niya sinasabi na lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ay hindi na makakapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi niya lang na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Tapos kung saan ba natin maaalala kung kailan natin tinatawag ang Panginoon sa ating buhay? Yun ba yung mga time na naghihirap tayo o kaya ay mayroon tayong sakit, mayroon tayong problema o kaya tinatawag ba natin ang Panginoon para ipanalangin yung ibang mga tao na nangangailangan ng tulong o kaya tinatawag natin ang Panginoon sa ibang bagay na hindi maganda. At sinabi niya rin po rito, hindi lahat makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So yun pala ang kondisyon. Okay lang at makakapasok tayo sa kaharian ng ating amang nasa langit kung kahit tumatawag tayo sa Panginoon, kung sinusunod natin ang kalooban ng ating amang nasa langit. Ang ibig sabihin, kapag masama ang ating gawain kahit pa tayo tumatawag sa Panginoon, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. At papaano ba natin kaya susundin ang kalooban
ng ating amang nasa langit. Yung sumunod po na binasa ko na dito ay, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito. So maganda rin nating i-consider na kung papaano natin sundin ang kalooban ng ating Ama na sa langit. Yung isa kasi kumbaga tumatawag o kaya saying sa English, saying the name of the Lord, my Lord, my Lord. Dito naman is by hearing, nakikinig sa salita ng ating Panginoon. At paano natin siya ngayon mapapakinggan ay wala na ngayon ang ating Panginoon. Paano natin siya mapapakinggan na para sundin natin ang kanyang sinasabi. Marami pong paraan yan dahil alam naman natin na ang mga alagad niya ang nakarinig sa kanya noon at yung mga tagasunod niya. At yung kung ano yung kanilang narinig ay ipinasa-pasa po nila yan hanggang by word of mouth sa pamagitan ng pagpasa-pasa sa pamagitan ng kumbaga pagmamarites ba kumbaga sa tawag natin ngayon. Kaya madali siyang mag-spread sa lahat ng sulok ng mundo. At yung isa ay yung sa pamagitan ng pagsusulat o kaya yung letter. At ito na nga yung Bible natin ngayon or yung New Testament. Nandito nasulat kung ano yung mga sinabi ng ating Panginoon. Doon nga sa at 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 sinasabi dito na, kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Ibig sabihin merong sinulat dito at meron din silang sinabi na pinasapasa nila at hanggang ngayon ay ginagawa natin. At ano pa ba saan pa ba natin makukuha ang mga salita ng Diyos mapapakinggan? Papakinggan din natin yan sa mga church teaching, kung ano yung tinuturo ng ating simbahan. Yan ay makikita natin yan sa Catechism of the Catholic Church. Diyan natin makukuha. At yung mga Christian books at yung mga historical books katulad ng mga Didache na sinulat din noong unang panahon. At yung mga sulat din ng mga Church Fathers, Apostolic Fathers, yung mga alagad na mga father, tinatawag natin yung mga nakasalamuha ng mga alagad ni Jesus noon. So meron din silang mga isinulat. So sa pamamagitan po nito ay mapapakinggan natin ang salita ng ating Diyos. At ang pangalawa ay mayroon din dito sa sinasabi dito sa sa James chapter 1 verse 22 hanggang 25. Basahin ko na lang po. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Tapos dito din sa James chapter 2 verse 14 hanggang 26. Mahaba po ito pero yung short lang babasahin ko. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya
Ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Kaya sabi niya, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At mahaba pa ito, pwede niyong basahin. At ganun nga ang sinasabi natin dito na ang tumatawag sa Panginoon ay at maliligtas ay yung mga nakikinig sa salita ng Diyos para magawa natin ang kalooban ng ating Ama na sa langit at yung relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng panalangin. Yun ang magandang gawin natin para hindi tayo mapasama doon sa mga taong nagsasabi lang ng Panginoon pero masama ang gawain, para tayo ay makasama doon sa kaharian sa langit. Maganda na gawin natin ang kalooban ng ating Ama na sa langit sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo at pagkakaroon ng relationship sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Yun lamang po mga kapatid ang pwede kong maibahagi tungkol sa ating mabuting balita sa araw na ito. Naway meron kayong napulot sa aking ibinahagi at pagpalain po tayo lagi ng ating